Welcome sa Taco Recap. Nagsimula ang pelikula kay Lena, na umalis sa trabaho para sumama sa kanyang boyfriend na si Joven. Kailangan niyang umalis sa trabaho dahil ayaw ni Joven dahil gusto niya na siya ang bubuhay sa kanya. Masaya naman si Lena na makita si Joven sa labas na naghihintay sa kanya. Pinaliwanag niya na kinuha pa niya ang huling sweldo niya kaya't natagalan siya. Nakasilip naman sa bintana si Pinggoy na nakita ang dalawa na naghahalikan. Sa kagubatan, nagalit naman si Lena dahil pinipilit siya ni Joven na magbardagulan na. Ipinahayag naman ni Joven na balang araw ay gugustuhin na rin niyang magbardagulan sa kanya. Nainis naman si Lena sa pahayag ni Joven, nilapitan kaagad siya ni Joven at sinabihan na banibiro lang siya. Sinabihan niya si Lena na masaya siya na magsasama na sila sa iisang bahay. Inihatid na ni Joven si Lena sa bahay niya, at bago pa man pumasok ay binigyan niya ito ng singsing para sa kanilang kasal, ngunit ayaw niyang suotin ito, dahil hindi pa sila kasal at malas ito, sinabihan na lang siya ni Joven na itago na lang hanggang ikasal na sila. Nagalit naman ang tita ni Lena dahil magpapakasal na siya ng maaga, na 19 pa lang siya at si Joven pa ang pinili na walang trabaho. Akala ng tita niya na buntis na siya, agad na itinanggi ito ni Lena, at pinaliwanag na nagmamahalan sila kaya't magpapakasal na sila. Sa bilyaran, dumating naman ang tatlong lalaki habang si Joven ay naglalaro, pinipilit ng tatlo na umalis na sila Joven dahil sila naman ang maglalaro, tinakot niya si Joven na babarilan siya kapag hindi umalis, niyaya ni Joven ang tatlo na pwede naman silang sumali sa kanila, ngunit gusto ng tatlo na umalis na sila, naiirita na si Joven sa tatlo kaya't sinuntok niya ito, nagkarambola na sila. Tumakas ang isang lalaki at hinabol ito ni Joven hanggang wala nang madaanan ang lalaki. Nagmakaawa ang lalaki na huwag barilin ngunit hindi nakinig si Joven at binaril niya ito. Napagtanto na ni Joven na napatay niya ang lalaki. Agad namang pumunta sa kulungan si Lena, at tinanong si Joven kung anong nangyari. Nagpaliwanag naman si Joven na iniinsulto siya ng lalaki kaya't nabaril niya ito. Natatarante naman si Lena kung ano na ang mangyayari sa kanilang dalawa, dahil makukulong na si Joven. Pinapauwi naman siya ni Joven dahil ayaw niya muna siyang makita na pumupunta sa kulungan, at nangako na makakalaya rin siya. Nakabalik rin sa trabaho si Lena, at buti ay wala pang nahanap na kapalit ang kanyang amo. Samantala, nahatulan naman ng pagkabilanggo si Joven ng 40 years, ang pamilya ng lalaki ay masaya at si Lena naman ay walang tigil na pag-iyak, habang si Joven ay natahimik na lang. Sa kulungan, napansin naman ni Joven ang ingay sa kabilang silda, napagtanto niya na sinibak ng mga lalaking preso ang kapwa lalaki. Kinabukasan, dumalaw si Lena, nagtataka naman siya kung bakit sa maliit na kwarto siya dinala, dumating na rin si Joven at sinabihan ng pulis na bilisin, dahil marami pang nakapila sa labas para gumamit sa kwarto. Marahas na hinalikan ni Joven si Lena, habang si Lena ay inaawat si Joven. Nagmakaawa na si Joven at nagpaliwanag na ang bardagulan ang solusyon para mawala ang kalungkutan niya sa bilangguan. Dahil naawa si Lena, pumayag na lang siya na magbardagulan sila. Kinabukasan, nilapitan naman si Lena ni Pinggoy na anak ng kanyang amo, kinamusta siya ng binata sa kanyang trabaho, dahil nahihiya ang binata sa kanya ay umalis din ito. Sa kulungan, habang naliligo si Joven, dumating naman ang tatlong lalaki. Sinimulan siyang hawakan, at pinatos siya, hindi na nakapalag si Joven dahil pinagtulungan siya ng tatlo. Dumalaw ulit si Lena at inamin kay Joven na 2 buwan na siyang buntis, hindi naman nawalan ng pag-asa si Joven at sinabihan si Lena na makakalaya din siya at magsasama din sila. Niyaya naman si Lena ni Pinggoy na kumain sa labas, dahil dapat ay masustansyang pagkain ang kinakain niya. Tinanong din siya kung kumusta na sila ni Joven. Inamin ni Lena na matagal na siyang hindi nakakadalaw, dahil sinasagad niya ang overtime para pambayad sa kanyang panganganak. Sa kaarawan ni Pinggoy, ay inimbitahan niya si Lena, habang kumukuha ng pagkain ay biglang sumakit ang tiyan ni Lena, agad siyang dinala sa hospital. Nanganak na rin si Lena at ang pangalan ay Junjun, sinulatan niya si Joven at ipinaalam ito. Si Pinggoy naman ang kasama ni Lena nang pinabunyagan ang bata. Lumipas ang ilang taon, dumalaw na rin si Lena kasama ang bata, pinagdiriwang nila ang kaarawan ng kanilang anak. Naiinis naman si Joven sa paulit-ulit na tanong ni Lena kung kailan siya makakalabas. Sinumbat ni Lena kay Joven na kung sana ay hindi niya binaril ang lalaki ay hindi sana sila maghihirap ngayon.
Habang naghihintay na tumigil ang ulan, dumating naman si Pinggoy at niyaya si Lena na ihatid siya sa bahay. Sa bahay, aalis na sana si Pinggoy, nang pinigilan ito ni Lena. Sumilip naman sa kwarto si Pinggoy at nakita si Lena na nagpalit ng damit. Simpleng tinitingnan lang ni Pinggoy si Lena habang nagtitimpla ng kape. Dahil gabi na at malakas ang ulan, niyaya ni Lena si Pinggoy na matulog na lang sa bahay. Hinawakan naman ni Pinggoy ang kamay ni Lena at tinanong kung mahal pa ba niya si Joven. Hindi naman sumagot na oo o hindi si Lena. Sumagot lamang siya na nalulungkot siya sa kalagayan niya ngayon. Hinawakan ni Pinggoy ang mukha ni Lena at sinimulang halikan na humantong sa bardagulan. Kinabukasan, kinausap naman ni Pinggoy si Lena tungkol sa nangyari sa kanila kagabi. Inamin niya na matagal na siyang mahal. Hindi naman naniniwala si Lena dahil anak siya ng kanyang amo, at baka naaawa lang siya sa kalagayan niya. Inamin naman ni Pinggoy na nasasaktan siya kapag nahihirapan siya sa pagbubuhay sa kanyang anak, kaya't niyaya niya si Lena na kung pwede ay maging girlfriend siya. Sa wakas ay pumayag na rin si Lena. Nakalipas ang ilang araw ay nagpakasal na ang dalawa. Nakita naman ito ng mga kaibigan ni Joven na halatang nadismaya. Si Joven naman ay nagpapadala ng sulat, na nagtataka kung bakit hindi na nakadalaw si Lena sa kanya. Sa sumunod na araw, dumalaw ang mga kaibigan ni Joven, at ipinaalam na kinasal na si Lena at buntis na. Nagwala naman si Joven sa natuklasan, at sinisi sa kaibigan kung bakit hindi binantayan si Lena. Ililipat na rin si Joven sa malaking kulungan. Humintol naman ang sinasakyan niya at pinasakay ang lalaking kakilala ng mga jail guard dahil nasiraan ito ng kotse. Inalok si Joven ng sigarilyo, na humingi rin ang driver ng sigarilyo. Dahil abala sa pagsindi ang driver, nawalan siya ng kontrol sa sasakyan dahil sa madulas na daan, tumilapon ang sasakyan sa bangin. Nagising na si Joven at nakitang patay na ang mga jail guard. Kinuha niya ang susi at baril at pinalitan ang kanyang damit na kaagad lumabas. Tumutulo naman ang gas. Kinuha niya ang lighter at inihagis sa sasakyan na kaagad sumabog. Samantala, nanganak ulit si Lena na si Pinggoy na ang ama, masaya ang dalawa na binabantayan ang bata. Pinuntahan ni Joven ang kanyang kaibigan, nagsinungaling siya na pinalaya na siya, at ipinaalam na kukunin na niya si Lena at anak nila, at magbabagong buhay na siya. Sa bahay ng tita ni Lena, tarnakot ito ni Joven, at tinanong kung nasaan nakatira si Lena ay anak nila. Tinuro niya ang bahay nila Pinggoy. Pagpasok niya at nakitang nagsusukli ng buhok si Lena, na ikinagulat niya na dumating si Joven. Sinampal ni Joven si Lena, at minumura dahil nag-asawa na pala ito ng iba. Habang siya ay naghihirap sa kulungan, tinatanong niya si Lena kung asan ang anak nila. Samantala, tumawag naman si Pinggoy sa bahay. Nagtataka kung bakit walang sumasagot. Umuwi siya at hinanap si Lena. Ngunit ang natagpuan lang niya ay ang kanilang katulong na nakagapos. Agad na pumunta ng police station si Pinggoy kasama ang tita ni Lena. Ni-report nila ang nangyari at ipinaalam na si Joven ang kumidnap kay Lena. Hindi kaagad naniwala ang pulis na buhay pa si Joven, dahil kasama si Joven sa aksidente sa pagsabog ng sasakyan nung nakaraang araw. Humingi naman ng tulong si Joven sa kanyang kaibigan at humiling na hiramin ang kanyang pick-up truck. At isasauli na kapag nakuha na niya ang anak niya na kay Pinggoy, si Lena naman ay nakagapos na nagmamakaawa na palayain siya. Sa paglabas ni Pinggoy sa bahay, nakaabang ang dalawang pulis at pinaulanan ng bala si Joven, nakatago naman siya at kaagad sumakay sa sasakyan at umalis. Sa bahay, nagpapahinga ang mga bata, pinagalitan si Pinggoy ng kanyang ama na dapat ay hindi na niya pinakasalan si Lena, dahil may Joven na siya. At ngayon ay madadami na ang kanilang pamilya. Sa kagaguhan ni Joven, nagmatigas naman si Pinggoy at sinabihan ang ama niya na kukunin niya si Lena kay Joven, kahit na magkamatayan man sila. Sinumbat ulit ni Joven ang pagpapakasal ni Lena kay Pinggoy. Nagpaliwanag naman si Lena na wala na siyang magagawa dahil hirap na siya lang mag-isa ang bumuhay sa kanilang anak. Wala na siyang ibang matakbuhan. Naawa si Joven at tinanggal ang tali sa kamay ni Lena. Hinahaplos niya ang mukha ni Lena, at tinanong kung mahal pa ba siya. Hindi sumagot si Lena na hinalikan si Joven, at ang dalawa ay nagbardagulan. Kinabukasan, bumalik ang dalawa sa bahay ni Pinggoy. Sinabihan niya si Lena na hindi na siya papasok sa bahay, basta ilabas lang si Junjun, hindi na niya kukunin ang bata, gusto lang niya itong makita. Dahan-daang pumasok si Lena, nakita naman siya ni Pinggoy.
Pinaliwanag ni Lena na gusto lang makita ni Joven si Junjun at naghihintay siya sa labas. Pinigilan naman siya ni Pinggoy na lumabas, tinawagan niya ang kanyang ama para ipaalam na nasa bahay si Joven at Lena. Bigla namang pumasok si Joven at tinutukan ng baril si Pinggoy. Nang nakita ni Joven si Junjun ay masaya itong pinakilala ang kanyang sarili na siya ang ama niya. Agad na binuhat ni Pinggoy ang bata. Nagalit si Joven dahil pati ang kanyang anak ay aagawin na rin ni Pinggoy. Pinigilan naman ni Lena si Joven at baka mabaril ang bata kung babarilan niya si Pinggoy. Dumating na rin ang mga pulis. Hostage na lang ni Joven si Lena. Tinakat niya ang pulis na babarilan si Lena. Umaatres palayo ang dalawa. Sinabihan ni Joven si Lena na hindi siya sasaktan at kapag itutulak na siya ay dama pa siya. Hinalikan niya si Lena ay sinabihan na mahal siya. Tinulak na niya si Lena. At kaagad nagpapaputok si Joven. Binaril din siya ng mga pulis. Habang si Lena ay nagmamakaawa sa pulis na itigil na ang pagbaril kay Joven. Hindi nakinig ang mga pulis at binaril si Joven ng maraming beses hanggang matamba at mamatay. At dyan nagtatapos ang ating pelikula. Maraming salamat po sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe para malaman ang susunod kong upload dito sa Taco Recap.